Magandang araw po sa inyong lahat. Bats Perez po ng Joy Nostalgia Foundation at narito na naman po tayo sa isang panibagong episode ng Pasinayan ng Dangal series. Let us be inspired by stories of trials, success, and happiness sa panunood ng kwento ng isang Pasinaya homeowner. Para sa episode na ito, kilalanin po natin ang pamilya ni Ate Maricel Quiambao, isang aktibong community street leader mula sa Pasinaya Homes. Paanong nakatulong ang Pasinaya Homes na matupad ang iyong mga pangarap? That time po kasi sa Valenzuela kami nakatira. So, nangungupahan lang po kami doon. Nung nalaman ko po sa kasamahan ko na may mababang pabahay nga daw po dito sa Cavite, underneath Pag-ibig, ay nag-apply din po agad ako. Ang kagandahan po kasi is mababa lang po yung monthly na bayad dito sa kaya ginarab ko na yung pagkakataong yun. Nag-apply na po ako, tapos nag-requirements. So yung dire-diretso na po yung namin sa Pag-ibig hanggang sa na-turn over na po sa amin. Ano-ano ang mga bagay na nagustuhan mo sa Pasinaya Homes at Pasinaya Community? Sa dati kasi namin tinitiran is konting ulan lang, mga ilang araw lang, sobrang baha na po. Kaya nahirapan din po kami kapag papasok kami sa trabaho. Kailangan pa namin lumusong hanggang sa makasakay kami ng tricycle. Tapos pag papasok kami, syempre, basa po yung ibang gamit namin. Yun yung kagandahan dito. Tahimik naman, yun din yung maganda tahimik. Sa kapitbahay namin is okay naman po kasi na-endorse naman namin sa kanila yung bahay na patingin-tingin kasi ilang araw kaming mawawala. It's okay naman pagbalik namin, wala namang nangyari. Ganon din naman sila, ina-endorse din naman sa amin yung bahay nila kapag aalis din sila. Safe naman po kami. Kung aalis kami ng bahay, pagbalik namin okay pa rin naman siya. Ano ang pagkakaiba ng disenyo at kalidad ng bahay dito sa Pasinaya Homes kung ikukumpara sa dati mong tinitirhan? Yung dati kasi namin tinitiran ng 4,000 is isang diretso lang. Wala siyang kwarto. Meron siyang banyo. Tapos kasi dito sa Pasinaya is up and down na. Yun ang kagandahan din. Tapos ikaw na magdi-design or ikaw na magtatapos kung ano yung mga gusto mong gawin sa bahay mo. Sa quality, nasubukan. Kasi po nung bumagyo po, na ilang bagyo na rin kami dito at lindol, okay naman po. Wala naman po siyang nangyaring sa bahay. Safe naman po. Paano mong nagustuhan ang mga amenities na mayroon ang Pasinaya Homes, gaya ng basketball court, chapel, at multipurpose hall? Lahat ng amenities dito is magaganda naman at saka okay. Kasi yung chapel kagaya niyan, nakakapagsimba po kami at malapit lang po. Sa court naman po yung mga kabataan, meron po sila ng paglilibangan. Maganda ring tulong sa ating Pasinaya po. May rekomenda mo ba sa iyong mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala ang Pasinaya Homes? Opo, meron na po ako na-recommend yung mama ko po. Bali, katabi ko na rin ng bahay si mama. Kasi, syempre tumatanda. Ayun, para kahit paano may kasama na rin ako na nakatira dito sa Pasinaya. At saka, tahimik. Meron na din po akong kaibigan na na-recommend ko dito sa Pasinaya. Tsaka nagustuhan niya rin po kasi medyo mababa nga po yung monthly. Maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan kasama ang Joy Nostalgia Foundation? Dati, nung first time ko talaga dito is naging street leader na po ako. Pagiging street leader ko po is advantage po dun para sa amin. Kasi sa street namin, bali ako po yung namamahala or nagsasabi ko ano po yung mga dapat gawin sa isang street namin. Halimbawa yung may nag-ayuda po kami ng bigas, sinabi ko po sa kanila na yung mga bagay na requirements ba, pangalan, kung ilang taon na, yung gano'n. Yun po, nabigyan po kami ng bigas. Nagkaroon po kami sa anti-rallies. Isa po ako sa tagapagsalita sa street namin. Nakaka-overwhelm po kasi yung kapitbahay po namin, kapag meron po silang mga problema or kailangan sa akin sila tumatakbo na, ate, baka pwede naman kami magtulungan about sa ganun. Tapos yun, hanggat kaya ko naman, natutulong ko naman, nabibigay ko naman yung gusto nila. Ano sa tingin mo ang iyong sitwasyon kung hindi kayo lumipat sa Pasinaya Homes?
Sa sitwasyon namin talaga dati, yung pinoproblema ko po is yung bahay talaga. Yung upa namin sa bahay. Kasi yung inupahan namin bahay dati is 4,000. Nung lumipat kami dito, 2 months na magagamit na namin sa 4,000. So sayang din, di ba? Pambili na lang din namin ng pagkain yung 2,000. Parang napaka-swerte talaga. Tapos nagkataon pa na nung pinalayas kasi kami dati sa dati namin tinitiran. Pandemic pa siya. Sakto talaga na turnover sa akin di pag-ibig yung bahay. Kaya nung time na binigyan kami ng palugit, sakto talaga na turnover sa amin yung bahay. Kaya yun. Papasalamat talaga ako. Sobra po. Kasi nawalan ng trabaho din yung asawa ko. Tapos, yung pasok ko po is 3 days lang a week. So, inantay ko po yung ayuda ang galing ng SS. Binayad ko po agad dun sa may-ari. Kaso nung bandang hapon, sinabihan niya po kami na hanggang katapusan na lang kami. Nung time na po na yun, tinawagan na po ako ng pag-ibig na mata-turn over na nga daw po. Kaya sabi ko salamat. At least, nung napalayas kami, meron na kaming mapupuntang bahay. Yun. Ano ang mga pinasasalamatan mo? At ano ang mga nagbibigay pag-asa sa iyo at sa iyong pamilya? Sasalamatan ko pa rin talaga si Lord kasi hanggang ngayon di niya rin kami pinabayaan sa pagbigay niya pagsubok sa amin na matatag pa rin po kami. Yung blessing ni Lord na ito na nga yung bahay na pinapangarap ko. Nagkaroon din ako ng tindahan. Bali nung time na nag-resign ako, inisip ko na magtindahan na lang. Kasi kung papasok pa ako ng trabaho, yung pamasahe kasi medyo mahal. Tapos yung pagod, syempre layo pa, Maynila pa. At least nag-stay na lang ako sa bahay. Tapos yung asawa ko ngayon, may work na siya. Bali ako na lang yung nasa bahay. Ano ang kahulugan ng pagiging simple para sa iyo? Sa paanong paraan mo na ipamamalas ang pagiging simple sa iyong pamilya o sa Pasinaya community? Simpleng tao lang din kasi ako, kaya gusto ko rin yung simpleng buhay lang, yung makaraos araw-araw, may pambayad sa bahay, may pambili ng pagkain. Yun lang po. Yung sa pamilya ko, yung sa simpleng paraan na, halimbawa may birthday, kung ano lang yung meron kami, yun lang yung ihaanda namin. Hindi na kami magpapabunggo-bungga kung wala naman kami, di ba? Hindi na ako nanghihiram na may panghanda yung anak ko, panghanda sa birthday. Pantay-pantay lang din yung tingin namin sa isa't isa ng kapitbahay namin. Kung meron kami kahit konti, syempre binibigyan din namin sila. Tapos ganoon din kami, parang bigayan lang din kami. Hindi kami nagpapayabangan. Kung ano ko dati, ganun pa rin naman ako. Wala naman nagbago sa akin eh. Hindi naman ako yung, porkit may bahay ako, nagmamataas na ako, di ba? Ganun pa rin ako. Yung pangarap ko lang naman yung nagbago. Pero yung sarili ko, hindi naman. Ngayon po ay napanood na natin ang kwento ni Ate Maricel at ng kanyang pamilya. Tulad ng ibang Pasinaya homeowners, napakalaking bagay po para sa kanila ang magkaroon ng sarili nilang tahanan. Masasabi rin na panatag ang kalooban ni Ate Maricel pagdating sa kanilang safety and security kahit nung bagong lipat pa lamang po sila. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng sariling bahay at ang pananatili dito ay maituturing na agad nilang isang pangarap na nakamit. At ito ay magsisilbing malaking hakbang upang mas marami pa silang makamtan sa hinaharap bilang isang pamilya. Maliban sa responsibilidad sa kanyang pamilya, si Ate Maricel ay nagsilbi rin bilang isang street leader. Siya ay isang community leader na katuwang ng Joy Nostalgia Foundation sa paggawa ng iba't ibang programa at gawaing pangkomunidad. Ginagamit niya ang pagkakataon na ito para mapanatili ang magandang ugnayan ng bawat isa dahil alam niya na ang bawat isa ay may responsibilidad para mapanatili ang kaayusan ng kanilang komunidad. And this is where Joy Nostalgia adds value to the community. It's about instilling with them the Christian values and what it can do for the betterment of their community. Whatever our role is,
enjoy Nostalgia, whatever group or unit we belong to. There is this sense of responsibility of serving Filipino families who, like Ate Maricel, once dreamed of having their own home. We have touched so many lives already, and more so, we are in the position to reach more families and make their dreams a reality. Maraming salamat po at kita-kita po tayong muli sa susunod na buwan. Muli, Bats Perez po from Joy Nostalgia Foundation. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.